It was last June 10 of last year when the President, Mayor Rodrigo Roa Duterte, instructed the Department of Transportation through me in a meeting where he said, Art, tapusin mo at ayusin mo yung Sangli para nang sa ganon makatulong tayo sa decongestion sa MIA. I want you to do this until December of this year. Sabi ho ng ating Pangulo yan, mandato ng ating Pangulo, at agaran 2 days after that meeting, nagpatawag ako ng tinatawag na group conference na kung saan sinabi ko sa aviation sector, kailangan tapusin ang Sangli in 4 months. Binawasan ko ho ng 2 buwan doon sa deadline na binigay ng ating Pangulo. Ang sabi ko, ang unang kautusan na dapat sundin, ang trabaho 24/7. Alam niyo ho, noong Oktubre, nagkaroon na ho kami ng tinatawag na dry run, na kung saan pwede nang maging operational ang Airport Sangli. Today, to cut the long story short, we are formally inaugurating the opening and the launching of the Sangli Airport from what it was when we assumed to what it is as we talk today and what it will be as the expansion program will come in the next few months. Ngayon ho, as we speak, Mr. President, you have the airport na kung saan nung unang dumalaw tayo, puro basurahan ang nakikita sa kapaligiran. Ngayon ho, walang basura at nakikita po natin ang 2 hangar, ang terminal na pwedeng i-expand. Yung dati hong runway na bahain, meron na hong 6 pumps. Hindi ako kontento sa 6 pumps. Nagbigay ho ako ng instruction 2 days ago. Sabi ko yung 6 pumps gawin yung 12. It is better to be over specs than under specs. Lalo't higit sa panahon na to na kung saan at unusan bagyo ay lalong lumalakas. Ngayon ho, makikita natin yung runway. Ang haba ho ay 2.4 kilometers, usable is 2.1 with a width of 3.5. Translated at 35 meters, 45 meters, translated into operability. Ang ibig hong sabihin yan, pwede hong maglanding dito yung turboprop at kung yung maiibsan at matatanggal, yung mga obstruksyon do sa gawi kanan at kaliwa dito at mapapalapad yung 45 meters operational, pwede na hong maglanding ang simple jet dito. Napakaganda ho ito, lalo't higit kung may planong palaparin ang Sangli, lalo't higit kung gagawing international at modernized. Mr. President, ang tanong ho kanina, when are we going to operate? Secret lang po. Pagkatapos ho ng dry run, after 15 days, naging operational ho kami. At nandito na ho, yung tinatawag na GenAb na kung saan lumilipad yung mga perishables at mga gulay. Ngayon, as I speak, there is already a commercial flight on passenger from Sangli to Balisin. Ito ho, tumatakbo na ito. In fact, operational sila ngayon dahil meron ho tayong tinatawag na lakin, pinapuspon ko yung operation para bukas. As we speak, in terms of cargo, Cebu Air, nandiyan na ho yung cargo carrier nila na kung saan ang sabi nila magiging formal at regular ang kanilang paglipad ng kargamento magbuhat Sangli. Sir, madami hong nagbo-volunteer kanina na mag-operate na rin dito sa Sangli. Andyan po ang Philippine Airlines na kumakausap at nagpaparamdam sa amin. Nandiyan din ho yung passenger ng Cebu Pacific at nandiyan din yung mga ibang local carrier. In fact, sir, marami hong nasa pamunuan ng House of Representatives na kung saan nung nakita nila yung hangar, sabi nila, dito pala pwede na kami maghangar. In other words, ang kailangan ho, maumpisahan lang ito. At maumpisahan, ma-inaugurate at na-inaugurate. Mr. President, sir, meron hong 2 kaakibat na proyekto.
itong proyektong ito, and if I may be allowed to explain the two projects. Number one is the project on housing. Alam ho natin na malaki ang nakaambag at nakataya dito yung Armed Forces of the Republic of the Philippines, most specifically the Air Force and the Navy. Isa hong proyekto na gagawin dito ay yung pabahay para sa kanila, na kung saan, sinabi niyo ho, Mr. President, Art, kailangan, kung hindi law in source, off source, but kailangan happy yung mga kasundaluhan natin. Mr. President, handa na ho ang NHA sa pamunuan ni June Escalada. By the second quarter of this year, lalabas na ho yung plano na kung saan meron na nakabaybay at nakatayang pabahay para sa Navy. Meron na silang 340 houses na ipapagawa. Meron din ho ang Air Force, 150 houses papagawa. Ang square meter ho nito ay 80 square meters. Malaking dihamak kumpara sa mga pabahay na ang laki ay only 15 to 20 square meters. Ito ho ay gagawin natin kasabay at kaibigat ng paglago at pagmaging operational ng ating Sangli Airport. Ang pangalawang proyekto ho, Mr. President, ay yung ferry operation. Maraming taon din ang naaksaya na kung saan yung pagkumpune, pag-renovate at pag-improve ng ating paliparan dito sa Sangli ay na-delay pagkat ang laging sinasabi, saan ang kalsada? Mahirap ang kalsada, paliko-liko ang kalsada, may right of way. Ang sabi ho natin, Mr. President, during your term, bakit natin i-concentrate lang sa kalsada at sa right of way? Meron naman dagat. Ba't hindi natin gamitin yung dagat na kung saan maglalakbay ang mga magbabiyahe, magiging abyador, magbabiyahe using the ferry. Kaya nga po't inumpisahan namin yung ferry operation buhat sa Sangli hanggang sa Cultural Center. Kakambal nitong operation na to, inumpisahan natin ang ferry operation sa Cavite noong Pasko, na kung saan meron hong ferry operation from Cavite City to Escolta, from Cavite City to Loton, at sa susunod na buwan gusto ko sanang maumpisahan yung tinatawag kong water jeepney operation sa Naik, sa Kasatansa. Kung magagawa ho natin dito at pipilitin natin, Mr. President, na gagawin ito, kaaya-aya ho ang magiging mobility at connectivity dito sa Cavite. Ito ho yung programang kaakibat ng ating pag-inaugurate ng ating paliparan. Sa ating hong pag-inaugurate ng ating paliparan, mararapatin ko po at pahintulutan po ninyo akong magpasalamat sa mga kasundaluhan, lalo't higit sa Navy at sa Air Force at sa Philippine Coast Guard. Kung wala po silang tulong, kung hindi po sila nakipagkapit-bisig sa amin, kung hindi nila inintindi ang aming pangangailangan, hindi ho uusad ang mga proyektong ito. Kayo ho sa Philippine Navy, kayo ho sa Air Force, kayo ho sa Coast Guard, maraming salamat. Ngayon ho, hindi ho naman angkop na hindi ako magpasalamat sa ating local government na kasama ng ating mahal na gobernador ngayon. Kung wala po yung local government, walang mangyayari sa amin. Mapapakita sa proyektong ito na kung magkakaisa yung gobyerno nasyonal, yung lokal, yung private sector at yung mga ahensya na mandato na gawin itong mga proyektong ito, kung hindi ho sila magkakapit-bisig, kung hindi magkakaisa, wala hong mangyayari sa proyekto. At higit sa lahat, kung walang tulong ng ating Pangulo, inspirasyon ng ating Pangulo, saan dadamputin ang mga proyekto? Ladies and gentlemen, today, we offer to you a gift and a blessing by the President. We ask you today, use this facility. But more importantly, take care of this facility. Because in taking care of this facility and using this facility, many more will take advantage and use this facility
and it will be so for many, many more years.